Mga kwentong pambata. Si Aladdin at ang mahiwagang lampara. Noong unang panahon, sa desyerto sa Arabia, may isang kaharian. Nakatira ang isang mananahi at ang kanyang anak na si Aladdin. Buong araw siyang naglalaro sa palengke kasama ang kanyang alagang si Abu. Namatay ang kanyang ama noong 16 na taon pa lamang siya. Inay, magtatrabaho muna ako sa tindahan para may kita tayo. Huwag kang mag-alala. Kaya nagsimula si Aladdin na magtrabaho sa tindahan ng kanyang ama. Isang araw, may estrangherong dumating sa tindahan. Kamusta ka, Aladdin? Nabalitaan kong pumanaw ang iyong ama. Wala ako sa syudad nung panahong iyon. Teka, ngayon lang kita nakita. Ano bang pangalan mo? Ako ang iyong tiyuhin. Naninirahan ako sa ibang bansa sa loob ng mahabang panahon. Ah, tiyuhin ko. Nakukwento ko nga sa akin noon ni Itay. Pumunta ako rito upang ipakita sa iyo ang isang lihim na lugar. May natatagong kayamanan. Sumama ka sa akin. Tayo na! Kayamanan? Sige, tara! Sumakay sina Aladdin sa kamelyo at nagsimula ng maglakbay. Ilang araw silang naglakbay sa desyerto. Sa wakas, nakarating sila sa isang lambak na napapagitnaan ng 2 bundok. Nandito na tayo. Kumuha ka ng mga kahoy at gumawa ka ng apoy. Pagkasindi ng apoy, nagsaboy ng pulbos ang lalaki at nagsimulang magsalita na tila nag-oorasyon. Nayanig ang lupa at biglang bumukas. Isang malaking marmol na bato ang lumabas mula sa lupa na may nakapatong na singsing. Ah! Anong nangyari, Tiyo? Nakakatakot naman to! Huwag kang matakot. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Nasa ilalim ng lupa ang mga kayamanan at mapapasayo kung gagawin mo ang sasabihin ko. Una, kuhanin mo ang singsing. Kinuha ni Aladdin ang singsing. Sa ilalim ng bato, may malaking hagdan patungo sa baba. Sa dulo ng hagdang ito, may isang hardin na sagana sa punong bunga. Maglakad ka at huwag mong hahawakan ang mga puno. Mamamatay ka. Dumiretso ka hanggang sa makita mo ang isang gintuang lampara. Tanggalin mo ang langis sa loob at dalhin mo ang lampara sa akin. Ang singsing na ito ang magiging protection mo. Bumaba si Aladdin sa hagdanan at iniwasang madikit sa mga ginintoang pader sa loob. Sa dulo ng hagdan, naroon ang hardin ng mga punong bunga. Mukhang masarap ang mga bunga dito. Gutom na si Aladdin at hindi niya napigilang pumitas ng prutas mula sa mga puno. Pagpitas niya ng mansanas, bigla itong naging ruby. Wow! Pumitas siya ng mga ubas na naging makikinis na perlas. Namitas ng maraming prutas si Aladdin sa kanyang paglalakad. Hanggang sa nakita niya ang gintong lampara. Tinanggal niya ang langis sa loob at pinatong ito sa dala niyang prutas. Bumalik si Aladdin sa hagdan, kung saan siya hinihintay ng kanyang tiyuhing salamangkero. Halika, ibigay mo sa akin ang lamparang iyan. Sandali lang, marami akong dala. Tulungan niyo po ako, Tiyo. Inutil kang bata, ibibigay mo ba sa akin ang lampara o ikukulong kita dito habang buhay? Sa sobrang galit, ginamit ng salamangkero ang kanyang mahika at sinara ang marmol na pinto. Nakulong si Aladdin sa loob ng kuweba. Tiyo! Tiyo! Palabasin mo ako dito, Tiyo! Tiyo! Hindi dapat ako naniwala sa kanya. Walang nagawa si Aladdin kung hindi ang umiyak. Naghihintay na lamang siya na magliligtas sa kanya pero walang dumadating. Pakiusap, tulungan niyo ako makalabas dito. Parang awa niyo na, tulungan niyo ako! Sa kanyang paghiling, hinawakan ni Aladdin ang bato sa kanyang singsing at laking gulat nang makitang nakauwi na siya ng kanyang bahay. Saan ka ba nanggaling at ang tagal mong nawala? Kung saan-saan lupalop kita hinahanap. Kinuwento ni Aladdin ang buong pangyayari at pinakita ang kanyang kayamanang nakuha sa kuweba. Luma na ang lamparang ito. Kiniskis niya ang lampara para luminis ito at nagulat siya nang may lumabas na isang genie. Kamahalan, anong iyong kahilingan? Alipin mo ako dahil ikaw ang may hawak ng lampara.
Gulat na gulat si Aladdin at ang kanyang ina. Humiling siya ng isang piging dahil ilang araw na silang gutom at walang makain. Agad namang naglagay ang genie ng 1 dosenang plato sa mesa. Pinuno niya ng masasarap na pagkain ang bawat plato tulad ng inihaw na karne, mga cake, tinapay at marami pang iba. Masayang pinagsaluhan ng mag-ina ang napakaraming pagkain. Binenta ni nanay ang mga plato sa palengke at bumili ng mga gamit para sa kanilang bahay. Isang araw, naglalakad si Aladdin sa palengke kasama si Abu. Nang may narinig siyang pag-aanunsyo. Isara ang mga tindahan! Linisin ang mga daan! Kung sino man ang titingin sa mahal na prinsesa ay pupugutan ng ulo! Prinsesa? Hindi ko pa siya nakikita. Sa wakas, masisilayan ko na siya. Nagtago si Aladdin sa likod ng mga bariles. At dumating na si Prinsesa Palakin. Dumungaw siya sa bintana mula sa karwahe. Nabighani si Aladdin sa ganda ng prinsesa. Wow! Siya na ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Papakasalan ko siya. Dali-dali siyang umuwi at kinwento sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang pag-ibig. Ano naman ang pumasok sa kokote mo at nangarap kang pakasalan ng prinsesa? Gusto mo bang ipabugbog ka ng sultan kapag nalaman niya? Handa na akong harapin yun. Pumunta ka lang sa palasyo at dalhin mo ang aking panukala. Magdala kayo ng mga hiyas at prutas bilang regalo. Kumuha ang kanyang ina ng mga hiyas na prutas at binalot ito sa magandang tela. Pumunta siya sa palasyo ng sultan. Pinigilan siyang pumasok ng mga gwardya. Pero gustong malaman ng sultan kung ano ang dala niyang nakabalot sa magandang tela. Papasukin niyo siya. Salamat, mahal na sultan. Hinihingi ko ang kamay ng iyong anak para sa aking mahal na si Aladdin. Nabighani ang aking anak sa mahal na prinsesa. Nakakainsulto sa anak ko na mabuhay kasama ang isang mahirap kagaya ng anak mo. Tsaka, ano ang dala mo sa loob ng mga basahan? Pero gustong malaman ng sultan kung ano ang dala niyang nakabalot sa magandang tela. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kagandang hiyas sa buong buhay ko. Namangha ako. Pero bago ko tanggapin ang iyong halok, kailangan patunayan ng anak mo ang sarili niya. Sabihin mo, magdala siya ng mga hiyas na yan sa 40 gintong lalagyan. 2 alipin suot ang pinakamagandang damit ang magdadala ng mga lalagyan. Opo, mahal na sultan. Umuwi si nanay at sinabi kay Aladdin ang mga kondisyon ng sultan. Huwag kang mag-alala. Kiniskis ni Aladdin ang lampara at hiningi kay Genie ang mga kahilingan ng sultan. Nagbigay si Genie ng maraming alipin na may dalang mga hiyas sa gintong plato. Dalhin niyo to sa sultan. Sigurado akong matutuwa yun. Agad-agad na nagpunta ang ina ni Aladdin sa sultan at nagbigay ng mga regalo. Napahanga mo kong muli. Pero kailangang magtayo ng magandang palasyo ang anak mo upang manirahan kasama ang anak ko. Umuwi ang nanay ni Aladdin at sinabi ang mga bagong kondisyon ng sultan. Kiniskis niya agad ng lampara at sinabi ang hiling niya sa Genie. Nagtayo ng magandang palasyo si Genie sa loob lang ng isang gabi mula sa bintana ng sultan at naglatag ng pulang carpet si Genie mula sa palasyo ni Aladdin hanggang sa palasyo ng sultan. Magaling, Genie! Ngayon, bigyan mo ako ng magandang damit at isang magandang kabayo para sa kiyan! Opo, Master. Sa hiling-hiling ninyo. Binihisan siya ni Genie ng pinakamagandang damit. Pumunta si Aladdin sa palasyo ng sultan gamit ang isang puting kabayo. Kinagagalak ko makilala ka, iho. Napatunayan mo na ang sarili mo. Karapat dapat ka mapangasawa ng aking anak. Ipinahahayag ko ang inyong kasal. Simula ng paghahanda! At masayang ikinasal si Aladdin at ang prinsesa. Napuno ng kasiyahan ang buong kaharian. Nakilala si Aladdin sa lahat ng mga kaharian at bansa dahil sa kasalan. Nabalitaan din ng salamangkero ang tungkol sa kasalan at ang biglang pagkayaman ni Aladdin. Paano nakatakas mula sa kuweba ang binata? Inakaw niya siguro ang lampara ko para makuha ang yaman na to. Tuturuan ko siya ng leksyon! Pumunta sa kaharian ni Aladdin ang salamangkero at nagpanggap siya bilang taga-benta ng mga lampara. Nagpunta siya sa palasyo ni Aladdin dala ang kanyang magandang alok, ngunit ng panahong iyon, wala si Aladdin sa palasyo. Pero mang gustong makipagpalit ng lumang lampara para sa bago? Matutuwa si Aladdin pag sinurpresa ko siya ng bagong lampara. Matagal na rin niyang ginagamit ang lumang lampara na yun.
Binigay niya ang lumang lampara sa salamangkero kapalit ng bagong lampara. Agad kiniskis ng salamangkero ang lampara at lumabas ang genie. Kamahalan, ano ang iyong kahilingan? Alipin mo ko dahil ikaw ang may hawak ng lampara. Kunin mo ang palasyo at ang prinsesa at dalhin mo sa malayong lugar na disyerto kung saan walang makakakita. At sa isang iglap, naglaho ang palasyo. Nakita ng sultan ang pagkawala ng palasyo ni Aladdin mula sa kanyang bintana. Kaya ipinatawag ng sultan si Aladdin. Dahil sa iyong mahika, nawala ang anak ko. Dalhin mo siya sa akin sa loob ng 4 na araw. Kung hindi, mapupugutan ka ng ulo! Hahanapin ko po siya. Pangako. Nilibot ni Aladdin ang buong kaharian sa loob ng 3 araw. Ngunit hindi niya nakita ang prinsesa. Kailangan ko ng tulong ng singsing. Muli akong tutulungan nito. At nais kong makita ang aking prinsesa. Bigla na lamang, napunta siya sa labas ng kanyang palasyo. Nasa gitna ito ng isang disyerto kung saan walang ibang makakakita. Pumasok siya at nakita ang prinsesa sa kanyang kwarto. Niyakap nila ang isa't isa at doon umiyak. Kinuwento ng prinsesa sa kanya ang lahat ng pangyayari. Huwag kang mag-alala. May plano ako para makatakas ka dito at makuha ulit ang lampara. Bumulong si Aladdin sa kanyang tenga at binigyan siya ng isang bote ng gayuma. Ang gayumang ito ay isang pampatulog. Nagtago si Aladdin sa kurtina para magbantay at pumunta ang salamangkero sa palasyo. Mahal na Mustafa, tignan mo ang inuming hinanda ko para sa'yo. Subukan mo. Aking reyna, matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Ibigay mo sa akin ang inumin. Kahit may lason pa yan, iinumin ko pa rin. Naghanda ang prinsesa ng isang basong inumin at pinatakan ito ng gayuma. At pinainom niya ito kay Mustafa. Bakit parang dumilim sa buong paligid niya? Unti-unting sumara ang mga mata ng salamangkero at natumba siya sa mesa. Agad na dumating si Aladdin at kinuha ang lampara sa bulsa ng salamangkero. Kamahalan, ano ang iyong kahilingan? Alipin mo ko dahil ikaw ang may hawak ng lampara. Dalhin mo kami sa kaharian ng sultan kasama ang palasyo namin. At iwan mo na ang salamangkerong ito sa gitna ng disyerto kung saan hindi na siya maaaring tumakas muli. Tinupad ni Genie ang hiling ni Aladdin at nakabalik na sila sa kanilang kaharian. Nang masaksihan ang katapangan ni Aladdin, binigay ng sultan ang kanyang korona dito. Isang engrandeng seremonya ang ginawa para kay Aladdin at namuhay silang lahat ng mapayapa.